Ako na magpapahanap sa kanya. Hayaan mo na mga pulis, honey ko. Siguro ay talagang nagipit lang siya kaya niya nagawa iyon. Ilang linggo rin kaming hindi nagbukas ng shop. May nahon ko sabi sa kanya. Hinigpitan niya ang yakap sa akin. He even kissed the top of my head. Hindi pa rin sapat iyon para magnakaw. At kung talagang sinaktan ka niya, hindi ko alam kung ano magagawa ko at makakalimutan kung tao ako. Don't overthink about it, Adam. May nahon ko sabi rito. Hindi na siya sumagot at bumuntong hininga na lamang. Sleep na, honey ko, para makarami mamaya. Kumunot naman ang noo ko sa sinabi niya, ngunit nang mapagtanto ko ay kinurot ko siya sa kanyang tagiliran. Adam! Tila binalabog ng mga paru-paro ang aking tiyan. He chuckled and kissed me. I love you so much, Ashley, he said. I smiled. I love you too, Adam. And we sealed our night with a kiss. I slept with no worries in my heart. Paggising ko kinabukasan ay wala na sa tabi ko si Adam. Ngunit may nakita ko isang baso ng gatas sa lamesita na may nakadikit na notes. Bumangon ako at sinuklay ang buhok gamit ang mga daliri ko. Hindi pa man ay napapangiti na ako nang makita ko ang sulat kamay niya sa munting papel. Honey ko, umalis lang ako sandali pero babalik din agad ako. Pinaghanda na kita ng agahan mo. Kumain ka ng marami, ha? Inumin mo rin ang gatas mo. I love you. Honey mo. Halos ayaw mapigtas ang ngiti ko sa sulat niya. Dito pa lamang ay kinikilig na ako. Tiningnan ko ang baso ng gatas at saka ininom. Habang ginagawa iyon ay hindi ko maiwasang pasadahan ng tingin ang kabuuan ng kwarto niya. Mas maganda ito kaysa noong sa linggayan. Mas malaki ang space at halatang mamahalin ng mga muebles. Ngunit napako ang paningin ko sa painting na nakasabit sa ulunan ng kama niya. Kahit papaano ay marunong naman ako sa arts. Doon ko rin yata nakukuha ang talent ko sa pagdedesenyo ng cakes namin. Lumapit ako sa painting at mas tinitigan iyon. Kapansin-pansin na nag-iisang babaeng nakatayo sa gitna ng maraming tao. Pero ang kaibahan ay puro walang mukha ang mga nakapaligid na tao at pare-parehong madidilim ang kulay nito. Maliban sa babaeng nakaputi sa gitna. Oasis. Ito ang nakasulat sa ibabang bahagi ng painting. Ito marahil ang pangalan nito. At sa ilalim ay may nakasulat na initials. AV at petsa. Bago pa lamang ang petsa nito. Kailan lang natapos itong gawin. He's into painting. Sabi ko sa sarili. Kung hindi ako nagkamali ay si Adam ito. Isa na naman ito sa bago kong nadiskubre sa kanya. Nanatili pa ako ng ilang saglit sa pagtingin ng paintings. Sa interpretasyon ko ay pag-asa ang nais niyang ipabatid. Dala ang wala ng laman na baso ay tumungo ako sa kanyang kusina. Bigla ko naisip na dapat ko palang tawagan si Susan. Pero ang sabi naman ni Adam ay siya na ang bahala sa trabaho ko. Nag-aalala naman ako na maiba ang lasa kung iba ang gagawa. Mas maigi sigurong kumbinsihin ko si Adam na pauwiin muna ako para maipagpatuloy ang trabaho ko. Pagkapasok ko sa dining niya ay nakita kong meron na doong mga nakahain na pagkain, pati ang pinggan na gagamitin ko. Yung tipong ako na lang ang hinihintay. Inangat ko ang mga takip at bumungad sa akin ng hotdog, fried egg, ham, fried rice at iba't ibang klase ng prutas na nakahiwa na. I wonder anong oras siya gumising para mailuto ang lahat ng ito. Ramdam ko ang pagbubunyi ng puso ko dahil sa pagiging maalalahanin sa akin ni Adam. Parang lalo lang ako nahuhulog sa kanya nito eh. Papaupo na ako para kumain nang may ilang mabibigat na kamay ang kumatok sa pintuan. Napalingon ako sa labas at kumunot ang noo. May inaasahan bang bisita si Adam? Bago pa ako makarating sa pinto ay makailang beses pang kumatok ang tila naiinip na tao sa labas. Binuksan ko ang pinto. Bumungad sa akin ang dalawang babae. Pareho ko silang tiningnan. Ang nasa harap ay sa tingin ko ay hindi nalalayo sa edad ko. Ang isa naman ay tila nasa 50s na. Tiningnan din nila ako ng pabalik. I felt intimidated by the way they look at me.
Base pa lang sa kanilang kasuotan ay masasabi kong may maipagmamalaki sila kaysa sa akin. Nang ibinalik ko ang tingin sa mas batang babae ay pinagtaasan niya ako ng kilay at pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Bahagyang nag-init ang pisngi ko dahil suot ko pa rin ang damit ni Adam. Sino po sila? Magalang kong tanong, kahit napakaramdam ko ay kakainin nila ako ng buhay. Pero imbis na sagutin nila ako, ay itinulak pa nila ang pintuan kaya napaatras ako. Pumasok sila at padabog na isinara ng mas batang babae ang pinto. Bahagya akong kinabahan. Sino po ba kayo? Tanong ko sa mas pinatapang na boses. Inilibot nila ang tingin sa unit na tila may hinahanap. Nasaan ang anak ko? Tanong ng ginang. Sa higpit ng pagkakapaikot ng buhok niya ay tinutumbasan noon ang prominente niyang muka. Ang kanyang madugong lipstick ay nagpapatingkad ng kanyang kasungitan. Ito ang nanay ni Adam. Tumodo ang kaba ko. Hindi ko akalaing maaari kong makilala ang ina na lalaking iniibig ko. Tumikim ako at ngumiti sa kanya. Umalis po sandali, ma'am. Umasa ako ang simpleng ngiti ay magpapalambot ng kanyang muka. But I was wrong. Nagsalubong pa mga kilay niya. Ngunit halos mawalan ako ng balanse nang itulak ako sa aking balikat ng isa pang babae. Nanlaki ang mga mata kong napatingin sa kanya. Matangkad siya at mas lalo pang tumangkad sa suot niyang heels. Dito kanya pala tinatago? Gano'n na kayo katagal? Kumunot ang noo ko. Why do I feel that these people are rude? Ho? She smirked pero halatang palilisik ng mga mata niyang natatabunan ng makapal na itim na eyeshadow. Pinasadahan niya ako ulit ng tingin. Ano? Magpapanggap kang walang alam? Kilala ko na yung tipo mo. Hoy, malanding babae. Ikakasal na kami na lalaking nilalandi mo. Ako ang fiancé ni Adam. Malandi ka. I was halted. She's what? Naramdaman ko kaagad ang paggapang na lamig sa aking ulo at batok. Hindi ako nakagalaw nang lumapit pa siya sa akin at pinagtaasan ng kanyang kilay. Siguro pakaramdam mo nakabingwit ka ng bilyonaryo kaya pinagduduldulan mo makatamong katawan kay Adam, no? Bakit? Pinangakuan ka ba niya ng kasal? Bahay? Pera? Sarap na sarap ka ba sa pagpapagamit sa fiancé ko? Hindi ako makapaniwalang nakatingin lang sa kanya. Ang bawat salitang binitawan niya ay umuukit ng kirot sa akin dibdib. I suddenly wanted to call Adam. Gusto kong paalisin niya ang mga taong ito. Hindi. Hindi totoo yan. Natigil ako sa pagsasalita nang sinampal niya ako. Halos mabingi ako sa lakas ng sampal niya. Natakot ako't kinabahan. Tiyan! Tawag sa kanya ng ginang, pero hindi nagpapigil ang babae. Hindi ako agad nakahuman nang habulutin niya ang buhok ko at sinabunutan. Malandi ka! Mukha kang pera! Pinili mo pang humutot ng pera sa fiancé ko! Malandi ka! Halos paikutin niya ang buhok ko. Hinawakan ko ang kamay niyang hila-hila ang buhok ko. Ang higpit at halos maramdaman ko na ang pagbanat nito sa aking anit. Masakit, takot, kaba at hapdi ang nararamdaman ko. Lalo na nang kaladkarin niya ako sa kusina. Ang ginang ay pinanood lamang ang ginagawa sa akin ng babae. I felt so hopeless. Hindi ko sila kilala tapos ngayon ay inaakusahan nila ako ng paratang na kailanman ay hindi ko ginawa. Or maybe I wasn't aware of it. Tama na po. Nasasaktan na po ako. My voice shook. I was so scared not just for me, but the baby inside my womb. Shivered my hair. Nangatog ako sa takot at iyak. Sumabog ang buhok dahil sa sabunot niya. Ni minsan na hindi ako nakipag-away ng ganito kaya ang dagundong sa puso ko ay ganoon na lamang. You shouldn't have messed up with me. Malandi ka, babae ka. Inilang hakbang niya ako at inundayan ng malakas na sampal. Hindi ako kaagad napakapit sa pader, kung kaya halos sumampas ako sa sahig. Sa lakas ng impact ay sumakit ang balakang ko. Napahawak ako sa aking sinapupunan. Humikbi na ako sa nararamdamang sakit. Tama na po. Pagmamakaawa ko, itinaas ko pa ang kamay ko bilang pagsuko. Tama na po, untis ako. Napahinto siya at nalilisik ang mga matang tiningnan ako. Narinig ko rin ang pagsinghap ng ginang sa gilid ko. At sinong ama niyan? Si Adam ba? Sagaw niya sa akin.
Kahit na natatakot ay tumango ako, umaasang hindi nasasaktan pa dahil sa aking kalagayan pero nagimbal ako nang sumigaw siya at hinilang muli ang buhok ko. Napatayo ako sa hila niya. Sumunod na lamang ang katawan kong halos kapusan ng lakas at panangga sa babae. Ang galit niya halos panawan ako ng hangin. Walang hiya kayo! Mga manloloko! Sigaw niya at saka ako malakas na itinulak sa lamesa. Sumubsob ako at sumentro sa edge ng lamesa ang aking tiyan. Nalaglag sa sahig ang ilang plato at nabasag. At ang nilikhang tunog noon ay walang silbi sa sakit na idinulot nito sa akin. Sumigaw ang ginang. Diyan! She's bleeding! Bakas ang takot sa kanyang boses. Natigilan ako at hirap na napatingin sa aking baba. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang pag-agos ng dugo sa aking binti. Kasabay noon ay ang pananakit ng puson ko. Para na ako mauupo sa pagtayo kung kaya't kumapit ako sa gilid ng lamesa upang kumuha ng suporta. No! No! Halos hindi ko na makilala ang aking boses sa iyak ko. Tiningnan ko pa sila upang humingi ng tulong pero pareho silang namumutla at gulat na nakatitig lamang sa akin. Ma! Ate Dayan! Anong ginagawa niyo di? Oh my God! What happened? Ate Ashley! Takot na takot akong tumingin kay Aubrey. Agad niya ako nilapitan. Aubrey, tulungan mo ako. Ang baby ko. Tulungan mo ako. Nakita ko ang takot sa kanyang mukha at pag-aalala. You're bleeding. Oh my God. Kuya Oliver! She freaked out, ngunit halos mawala na ako ng malay dahil sa samod-saring nararamdaman. Binuhat ako ni Oliver at ibinabasa sa sasakyan. Panaya sigaw ni Aubrey. Kinakausap niya ako pero hindi ko na siya maintindihan. Hindi ko na alam pa ang sumunod na nangyari. Ang huli ko lamang naalala ay si Adam. Palakad-lakad ako sa harap ng emergency room kung saan ipinasok si Ate Ashley. Hindi ako mapakali. Minabalutan ako ng takot at kaba. Nang makita ko ang dugong lumabas kay ate, nasindak ako at nabalutan ng sobrang takot. She's pregnant with my Kuya Adam's child. I was so scared. Nanginginig ang mga kamay ko at hindi na mapakali. Ate Ashley is my kuya's everything. She is. Patakbong pinuntahan ako ni Kuya Oliver. I know he was nervous too. We didn't expect na makikita namin doon sina Mama at Ate Dayan, but I was afraid to see the outcome of their craziness. Where's Mom? He heaved out a sigh. Home, sinama pa si Dayan. Did you call Kuya? Kinabahan na naman ako. Umiling ako. Hindi pa. Natatakot ako. I am, dahil alam na alam ko kung gaano kamahal ng kuya ko sa Ate Ashley. Hindi ko pa masyadong kilala sa Ate Ashley pero kitang-kita ko ang nagawa niyang pagbabago kay Kuya. You need to call Kuya, Aubrey. Mari inautos niya sa akin. I have to. Kaya nanginginig ang kamay kong tinawagan si Kuya Adam. 2 ring lang ay sinagot na niya ang linya. Yes, Aubrey? I swallowed. Kuya, you have to come here. Where? Pauwi na ako sa condo. Susunduin ko si Ashley para magpa-check up. Baka sumunod na lang kami. Dinig ko pa ang saya sa kanyang boses. No, Kuya. Nandito kami sa ospital. Nandito sa Ate Ashley. What? What happened? Bagyang tumaas ang boss niya. Ngunit hindi ko muna sinabi ang lahat. Ibinigay ko pa lamang ang pangalan ng ospital at agad niyang pinatay ang linya. Takot pa rin ako kung paano ko ipaliliwanag kay Kuya ang nangyari. Ilang sandali pa ay lumabas ang isang doktora sa emergency room at nagtanggal ng mask sa bibig. Agad akong lumapit. Dok, kumusta na po ang sister-in-law namin? Agad kong tanong, ngunit ang mukha ng doktora ay mas lalong nagpatakot sa akin. Lumapat ng mariin ang kanyang labi at bumuntong hininga. Hindi ko alam kung ilang beses ko nang pinunasan ng luha ko. Awang-awa ako sa nakikita kong pasa kay Ate Ashley. Namamaga ang pisngi niya at putok ang kanyang labi. Ang kapatid ko si Kuya Oliver ay tahimik lamang sa akin tabi. Ngunit pareho kaming napatingin sa pinto ng kwarto nang bumukas ito at humahangos na pumasok si Kuya Adam. Hindi niya kami tiningnan at tinungo agad ang natutulog pang si Ate Ashley. Nakita kong napatigil siya nang makita sa Ate Ashley. Nasasaktan ako para sa kanila. Han, may tawag niya. Lumapit siya dito ngunit tila natatakot na hawakan ang mukha nito. Pinagmasdan niyang maigi si Ate Ashley.
Nakita din niya ang malaki nitong pasa sa braso. He looked at us na parang naghahanap ng salarin. My heart suddenly jumped in. At hindi na ako nagulat pa nang makita ko ang pagdilim ng mukha niya. Umigting ang kanyang panga. What happened, Aubrey? Ginapangan ako ng kaba nang marinig kong mariin niyang boses. Tumayo ko. I don't know exactly what happened, kuya. Nabutan ko na lang sina mama at ate Dayan sa unit mo and I saw ate Ashley was crying and bleeding. Ibinalik niya ang tingin kay ate. Marahan na hinaplos ang pisngi nito. Sinaktan nilang fiancé ko. Napalunok ako. The doctor said, she's fine, kuya. But it will take time para tuluyang gumaling ang mga sugat niya. And her baby? He immediately asked. Sumikdo agad ang sakit sa dibdib ko. Parang kay hirap-hirap. Hindi agad ako nakasagot kaya nilingon ako ni kuya. Kumusta ang anak namin, Aubrey? Ulit niya. Humigop ako ng hangin ngunit nanginginig pa rin ang labi ko. Nalaglag ang bata, kuya. Tahimik naming pinapanood si Kuya Adam habang hawak niya ang kamay ng natutulog pang sa Ate Ashley. Matapos niyang malaman na nalaglag ang anak nila ay hindi na siya umimik pa sa kanyang pwesto. Pero halos mahabag ang puso ko nang ilang beses niyang halikan ng kamay ni Ate Ashley. He was hurt. Kahit itago niya ay alam kong labis na nasasaktan ng kuya ko. But it was quite alarming that he didn't say anything. Natatakot ako at binabagabag. If he was quiet, he was thinking. That's the Adam Bilyaga I know. Ngunit nang biglang tumayo si kuya ay napatayo rin ako because I saw his fist clenching very tight. I can't just shut the fact that he was angry, pissed, mad. Kuya, mahina akong tawag sa kanya. I was hoping na may kailangan lang siya. Where's Dayan? I felt a dangerous tone on his mad voice. I didn't answer but Kuya Oliver answered him honestly. Sa mansyon, isinama pa ni Mama. Tiningnan ko pa si Kuya Oliver. Talagang balak niyang sabihin, hindi niya ba nararamdaman kung gaano kagalit ang kuya namin? O baka gusto niya lang ding makaganti kay Mama dahil sa ginawa nito sa ex niya. Don't leave, Ash. I'll be back. He stated. At saka malaking hakbang na nilisan ng kwarto. Naalarma ko. This is not good. Kuya! Lumabas ako at sinundan ng kuya ko pero sa tangkad niya hindi ko na siya naabutan. Hanggang sa makasakay ng sakyan niya at humarurot paalis ito. Nagtawag agad ako ng taxi. Alam kong pupuntahan niya sa mansyon sina Dayan at Mama. Manong, pakibilisan po. Sabi ko sa driver dahil talagang hindi ako mapakali. Pagkarating ko sa mansyon ay nandoon na ang sakyan ni kuya. He didn't even bother to park it properly. Bumilis ang takbo ng puso ko. Lalo na nang makarinig ako ng galit na sigaw mula sa loob. Nagmadali akong pumasok. Bumungad sa akin ang aming mga kasambahay na nakatingin sa taas. The terrified were written on their faces. Si Kuya Adam. Humahangos kong tanong sa kanila. Dad, look at me. Nasa taas po, senyorita. Galit na hinahanap ang senyora at Ma'am Dayan. Itinuro pa niya ang kanyang mga kamay pa itaas. Kumaripas ako ng takbo paakyat sa taas. Nilingon ko pa ang dalawang pasilyo namin but on my left, I heard the screaming and shouting. Tumakbo ko at tinungo ang nakabukas na pinto na isang kwarto. It was the guest room that Dayan always occupied. Paglapit ko ay halos mapasingap ako nang makita ko ang basag-basag na figurine at vases namin. Pumasok na ako nang marinig ko ulit ang sigaw ni Mama. Adam, anak! Huminahon ka! My mom pleaded. Nasa likuran niya ang maputla na sa takot na si Dayan. Pero tila hindi siya pinakinggan ni Kuya. He's panting because of anger. His fist was clenching too tight. Halos mamuti na ang kamao niya. Nagulantang ako ng hablutin ni Kuya ang lampshade at ipinalo sa malaking flat screen TV sa kanyang gilid. Sabay na tumili si Dayan at Mama. Napaawang ang labi ko sa gulat. Nawasak ang TV at maging ang lampshade. Kuya! Kitang-kita ko ang panlalaki ng mga mata ni Dayan nang iilang hakbang siya ni Kuya. Sa sobrang takot pa ay tumakbo ito papasok sa banyo. Sunundan siya ni Kuya at pinagpapalo niya ang pinto.
Nilapitan siya ni Mama at sinubukang hawakan pero nagdidilim na mukhang nilingon siya ni Kuya. Tumigil kayo! You don't have any idea how much I love you! Ang babaeng mahal ko, pinagtulungan yung dalawa! Sigaw niya kung kaya napaiyak si Mama. She nearly lost her elegance, sophisticated aura dahil sa gulat nang makita na magkaganito si Kuya Adam. Ito ang unang beses. He looked like a monster. Ang tanawing iyon ay tila kinurot ang puso ko. Iyong tinatag na matigas na puso ng mama ko ay natibag nang makita niya kung gaano kasuklam ang Kuya Adam. Kahit naman ako ay hindi ko may kakailang hindi magandang ugali ng ina namin. Mahal siya ni Dad kaya nasusunod ang gusto niya pero ngayon, isang walang muwang na bata na nasa sinapupunan pa lang ang nawala dahil sa kanila. Kuya Adam's child, his blood and flesh. Anak, she said in between her sobs ngunit hindi nagpapigil si Kuya. Walang iyak ang nagpaawat sa kanya. Sinipa niyang muli ang pintuan. Narinig ko pa ang sigaw at pagmamakaawa ni Ate Dayan mula sa loob pero kahit ako'y natatakot sa maaaring gawin ni Kuya. Hinampas niya ng malakas ang doorknob. Sa sobrang lakas ng puwersa ay nasira ang stand ng lampshade. Isang sipa ang ginawa niya kung kaya't bumigay ang pinto. Sumigaw muli si Ate Dayan. Malalaking hakbang ang ginawa ko papunta doon nang pumasok ang galit na si Kuya. Ngunit napatakip ako sa aking bibig nang makita kong kinawalyuhan ni Kuya sa Ate Dayan at itinulak sa pader ng banyo. Ang mas nakakatakot sa akin ay nakaambang ang kanyang nakakuyom na kamao. I saw no gentleness. Respect didn't show up. His humanity was missing. Kasabay ng paghagulhol ay nakahawak sa braso niya si Ate. Adam, nagmamakaawa ko sa iyo. Huwag mo ko sasaktan. Pakiusap niya. Anak, please calm down. My mom pleaded again, pero sinakal ni Kuya sa Ate Dayan. Lumapit ako doon at pinigilan ng mga kamay ni Kuya. My heart was breaking. Nangilid ang luha ko sa aking mga mata. Kitang-kita ko ang kayamanan ng puot sa Kuya ko. I have no mercy for you, Dayan. We talk. I paid all your family's death. And in return, you brutally hurt the woman I love. Pinatay mo pang anak ko. Pinatay mo ang anak ko. He shouted. His teeth were gritted in anger. Nagulat ako sa sinabi ni Kuya. My mom even gasped. I stared at him. My heart ached. He already told her about Ate Ashley and paid millions for Villarama's debts. He settled everything for Ate Ashley. Kuya, hikbi ko habang nakatingin sa kanya ngunit hindi niya ako tiningnan. Dahil sa inyo nawala ang anak ko. Dahil sa inyo nasa ospital ngayon ang mahal ko. You killed my child so I'll take yours. At mas diniinan pa niya ang sakal kay Ate Dayan. Nagpanik na kami ni Mama. Kuya, please, tama na. Kuya Adam, tama na. Sumasakit ng aking lalamunan. Paulit-ulit ako nagmakaawa kay Kuya pero nang makita kong hindi na makahinga sa Ate Dayan, ay umiiyak na niyakap ko si Kuya mula sa kanyang likuran. Kuya, tama na. Mas kailangan ka ngayon ni Ate Ashley. Kailangan ka ni Ate Ashley, Nicole. I said while praying that he'd stop. And I was right. Naramdaman ko unti-unting paglambot ng kanyang balikat. Inangat ko ang aking tingin sa kanya. Umubo si Ate Dayan matapos luwagan ang kanyang kamay sa leeg nito but we're both stunned nang suntukin ni Kuya ang tiles sa ulo na ni Ate Dayan. Ilang segundong hindi nakagalaw si Ate. Ngunit nang makakuha ng tiyempo ay halos gapangin nito ang sahig makatakas lamang kay Kuya. Umikot ako para tingnan siya. Kuya! He was crying. Wala na ako nagawa pa at niyakap ko na lang ng mahigpit si Kuya Adam. Hindi ko alam kung paano ko pa siya matutulungan na bawasan man lang ang sakit na nararamdaman niya. But he cried on my shoulder. Isipin mo na lang si Ate Ashley, Kuya. She needs you. Higit kanino man ikaw ang kailangan niya ngayon. Be strong. Ngunit paano ko ba masasabi sa kanya iyon kung ang pamilyang inaasam niya ay nawala na lang bigla? Unti-unti kong iminulat ang mga mata ko.
Puting kisame at liwanag na nagmumula sa ilaw ang aking nabungaran. I was not familiar with the ceiling and even the touch of the mattress I was with. Nang masanay ako sa liwanag ay isang tao lamang ang unang pumasok sa isip ko. Adam, I murmured, pero minamalat pa ang aking boses. Ate Ashley, you're awake. Tatawagin ko lang, nurse. Napatingin ako sa pinanggalingan ng baritonong boses and a tall man standing near the door. Iniisip ko pa kung sino siya. He's Oliver, Adam's brother. Lumabas siya at iniwang nakabukas ang pinto. Paano ako napunta dito? Nurse? Nasa ospital ako? At saka ko lang naalala ang mga huling pangyayari nang mulat pa ako. I was bleeding. Adam's mom and his fiancé. Sumikdo ang aking nararamdaman. Bumalik ang sakit na naramdaman ko. Sinugod at sinaktan ako ng nobya niya. Ikakasal na pala siya sa iba. Niloko niya ako. Pinaasa. Pinangakuan ng kasinungalingan. Pero nagdugo ako. Nakita ko ang pagdaloy ng dugo mula sa akin. Ano nangyari sa anak ko? Napatingin ako sa pintuan nang pumasok ang isang nurse at si Oliver. Nilapitan nila ako at agad na binagabag ng sarili. Kamusta ang baby ko? Tanong ko kaagad. I-check lang po natin kayo, ma'am. She said instead, pero gusto ko nang malaman ang kalagayan ng baby ko. Nurse, ang baby ko. Buntis ako pero tumama ka sa tiyan ko sa matigas na bagay. Gusto ko malaman ang kalagayan ng baby ko. I raised my voice and I don't care about myself. All I want to ask was my baby. Hinawakan ko ang braso niya. Lumapit sa kabilang gilid ko si Oliver. I look at him. What about my baby? Relax ka lang, Ate Ashley. Pabalik na si Kuya Adam. He said and calming me, ngunit umiling ako. Nasaan ba ang doktor niyo? Bakit hindi niyo nalang sagutin ang tanong ko? I felt frustrated. Ilang sandali pa akong palaging nakasigaw bago may pumasok na doktora. She looked at the clipboard and looked at me calmly. Gusto kong bumangon o tumayo man lang pero nahihirapan ako. Pakiramdam ko parang may ginalaw sila sa akin. Your vitals are okay, Miss Ashley. Iyong mga pasa mo through proper medication ay gagaling ka agad iyan. You just need to rest. Kumusta po ang baby ko? I eagerly asked her. Titig na titig ako sa kanya pero bakit parang may mali sa kanya? Dumiin ang kanyang labi at bumuntong hininga. I look around the people in the room at lahat sila ay pare-pareho ng itsura. I'm sorry, Miss Montes. Hindi na kinaya ng baby mo. You had miscarriage. She clearly stated. Hindi ako nakakurap man lang matapos niyang sabihin iyon. Was it a joke? Miscarriage? Imposible. I scoffed at them and shook my head. I was waiting for them to uncover their not so funny joke. Hindi totoo yan. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa sinapupunan ko. Nandito pa ang baby ko. Nararamdaman ko nandito pa siya. Pero tila awang nakikita ko reaksyon nila. Isang hikbi ang kumawala sa akin. That's not true. My baby is alive. That's not true. Buhay ang anak ko. Buhay ang anak ko. Paulit-ulit ko sabi. I'm so sorry. Ang sinabing iyon ng doktora ang nagpakawala sa isang panibagong hikbi mula sa akin. Umiiling ako kahit na patuloy ang pagdaloy ng luha ko. They left the room. They left me dying. Ang kirot na akala ko ay imposibleng maramdaman ay tila unti-unti akong pinapatay. Umiyak ako ng umiyak na halos hindi na ako makahinga. Oliver went at my side and caressed my back, but it didn't even lessen the pain. Ang baby ko! Ang baby ko! I said repeatedly. Mas mainam pang nalumpo na lang ako kaysa ang malamang wala na ang anak ko. Na hindi ko pa nga siya nahahawakan. Hindi ko pa nakikita ang itsura niya. Kung sino ang kamukha niya. Kinuha na siya sa akin. Ang sakit. Sobrang sakit sa aking puso. I was supposed to be a mom. I cried out of my heartache, pero parang walang silbi ang luha ko. It only took one day and all the good things were gone. Ang bilis dumating ng biyaya sa akin, ganoon din kabilis na nawala ito sa akin.
I don't even know how long I cried hanggang sa humupa ang aking luha. Napagod pero mabigat pa rin ang aking pakiramdam. Natulala ako. The man beside me was just staring at me. Oliver! I called him. Tumayo siya agad na para bang hinihintay lamang ang tawag ko. Are you hungry? Do you need anything? Tinignan ko siya at umiling. Pwede ko bang mahiram ang phone mo? Then he looked a bit surprised pero iniabot niya rin sa akin ang phone niya. Here. Nagpasalamat ako at saka denial ang kabisado kong numero niya. Sa pangatlong ring ay saka siya sumagot. Hello? Sino to? The same sweet voice welcomed me. Ma! Panay ang tanggi ko tuwing inaalok ako ng kahit na ano ni Oliver. Kapag walang ginagawa ay panay ang text niya. Alam ko dahil palaging tumutunog ang phone niya. I kept on saying na maaari na naman siyang umalis o umuwi na dahil darating ang mama ko pero palagi lang din niya akong tinatanggihan. Hanggat maaari gusto ko na munang iiwas ang sarili ko sa pamilya nila. Though I know wala naman siyang kinalaman sa pagkawala ng baby ko.